Brothers. Yeah. The Tagaturo Brothers. And Coach Duckett, Coach Bren. Sa Bren. Okay, ito na ang draft. Alam mo, pinag-usapan kanina yung kahalagahan ng number 2 seed. And currently, ang brand ngayon sitting at 22 points. Yep. So, getting this win, this series win, amplifies yung shot nila at getting that top 2. And also, may laban pa sila against Blacklist, which is a Pwede contender din. Oo. also. So, ganun kahalaga for AP Bren yung laban na to. But for Echo, yung kahalagahan, yung bawi nila eh. Tsaka setting up the tempo. Kasi last game nila to before playoffs. And knowing na Yawi is playing pa, by the way, no, again, pwedeng respetuhin, pero for AP Bren, hindi sila faltered dun sa paglabas ni Yawi. Kung mag-choke ka, hindi namin babad. Oo nga eh. Tsaka excited ako kung may adjustment ba pagdating sa roamers. Kasi pagpasok ng meta na to, lumalabas na yung mga Rafaela, lumalabas na yung mga Florin. Angela Florin, di ba? So may tendency kaya na kunin ito ng Echo. Pero ano ba ang available? Baksha? Available para sa AP Bren. Same with Akai. Pero masyado malabo kasi yung first pick Akai eh. Parang Pwedeng yung mga Valentina usual, siguro, no? oo. Valentina could be one. Pero narinig na natin si Baksha. 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 Well, Pasok pa rin doon. ito naman talaga yung priority ng AP Bren right at this, yung sa mga games na nalalaro nila. Kyle TZ with the Baksha, meron talagang timing eh. Medyo mahirap siya compared to Alance and Go, Naling and Hayabusa. Parang kailangan talaga nandun ka lang at didikit ka lang. And for Echo, ang nagiging defense mechanism nila against sa Baksha would be technically an Akai. Pero hindi pa rin gano'n kabilis agad na sabihin na, okay Carl, Akai ka na. Probably a Yuzong or a Terizla will happen to to appear at this point in time, or How even about... Ay, sige, go. Sanji Hero like a Bavaria. Lilia. Lilia? Okay. Ayun. Akai! Yung mabinanggit mo. Samahin natin ngayon. Okay, so wala na kasing Valentina eh. Kaya Oo sabi nga pala. dito ng Echo, sige kunin na natin kagad yung hero ni Carl TZ. Labanan ng mga TZs ang ating matutunghayan. Kung maalala natin yung storya nitong AP Bren, pagpasok ni Carl TZ from Alpha Esports Pro, galing amateur, pagpasok niya, siya na daw ang naging tagapagmana ng TZ at ang tusok na meron nitong si Carl. So ngayon, patutunayan ba ni Kyle na kaya na niyang selyuhan yung mga pirmang ganon? Pero wala namang pipirma dito kasi parehas tanky heroes ang kanilang hawak. Kung ano ba siya, worthy ba siya nadalhin ang TZ? But yan, ang dami din accolades ni Kyle TZ. So Claude, maagang Claude para sa side ng AP Bren at Novaria. Ay. So kung hindi nyo kunin na agad namin. Yun yung Ang bilis. naging answer ng AP Bren. Now, that leaves an extra. Tinago na nila yung hero ni Sanji kasi marami naman pwedeng gamitin. Naglalabas na ng Gusion. Yep. Baka biglang Oo nga, no? out of nowhere. Dati yung mga gusto nila talaga panggulat lang Echo yan Doon nga yung Echo Express Pero dito sa draft index, in terms of team fight, maganda ang atake dito ng AP Bren, no? And siguro ang isa silang mga sa kapansin-pansin dito, yung crowd control. Mataas talaga para sa Echo. Well, alam naman natin yung kayang ibigay ng isang Akai and ng isang Terizla. Although yes, medyo hindi nag-lean together yung skill nila kasi parang mas disorientative yung Akai. Tapos yung Terizla mas gusto niya dikit-dikit. Pero kapag kasi naipit, tapos na-layer mo yung crowd control, wala, free hit si Kuya Ben. So parang crucial din dito yung timing kasi pwede din magbuwagan. Kagaya ng sinabi dito ni Joshi Cakes. So ngayon makakita tayo ng Farsa ban Wow. para sa AP Bren. Very specific out of all the mages. Farsa na hindi natin masyado nakikita. Yura. Okay. Kasi parang na-discover ko last week, kapag may Terizla, ang pinansasagot is Uranus and AP Bren din ang gumagamit. Specifically itong si Flap TZ. So, kasi kung iisipin mo pag matchup dyan laning, ang gagawin lang Uranus, kakatan muna kita ng lane. Hindi na ako makikipagsabayan ng kampasan sa'yo kasi alam kong lugi ako At hindi mo rin naman ako matitake down instantly dahil doon sa continuous na, na regeneration gamit doon sa Radiance na passive. Mas pinili lang talaga ng Echo na tanggalin yung Uranus rather than the Benedetta. Kasi yung Benedetta, innate naman na medyo malambot. Knowing pa ngayon na binawasan yung spell bomb niya. Pero Lilia ban, what a nice ban from AB Bren. Ito yung sinasabi ko kanina pa na one of the ways to counter those kinds of heroes like Baksha, magbigay ka ng super na sobrang lakas na mage. Wave clear nandyan.
poke damage nandyan. Hindi mo nga makakonsider kung continuous damage ba to o burst eh. Oo nga, nakakalito talaga eh. Pero ngayon, feeling ko, pwede actually Mino eh. Pwede ang Mino rito eh. Nakita natin gaano ka-effective ang isang Minotaur para sa Echo. Pero first time natin makikita si Yawi if ever. Ayan, And Minotaur nga. again, sinabi natin kasi for Echo, for the longest time ay hindi naglaro si Yawi. So, probably during those moments ay talagang pinalish niya yung mga ibang heroes na pwede niyang gamitin in preparation for the playoffs. So, grabe yung crowd control for Echo right now and even sustain. So, medyo na, since nag-double down sila doon, nakafocus naman sila na ang damage nila manggagaling sa Ixia. So, crucial din kung ano yung magiging hero for Sanji. Well, pili ko nga, dapat mag-rely pa sa damage. More of like savior will do. Para samahan yung Ixia or something wild like a Gushon or stuff. Pero X-Borg, good thing for AP Bren na kumuha sila ng kayang mag-poke ng constantly. Kasi kapag ang Akai naman, binigyan mo ng taong harap, may ilang din na magstay eh. Oo nga eh. Pero Sanji, hero kasi wala pa eh. So, ayan na, nagdesisyon na ng Eve. Maraming may question sa Eve dahil sa malaking nerf na naibigay sa kanya. Pero si Sanji, wapakils eh. Kuha tayo ng Eve. Papagalin natin yung kanilang galaw. Pero in terms of vision, napakataas talaga para sa AP Bren. Pero ang humabol naman dito is yung damage overtime para sa Echo. Anong mga kapansin-pansin dito? Na-compensate nga lang yung burst ng Echo, no? Getting this Eve kasi talagang continuous damage to. But for the side of AP Bren, kind of a balance ngayon yung kung titignan. Yep. Pataas yung team fight nila, yes. Pero yung ISO, may papalag din eh. Meron silang kakayahan to do so kasi nandyan naman yung mga heroes ni Flap TZ. Yung Grok XP, pwede yun eh. Yeah, and naririnig na natin ang mga tambol. At ang AP Bren at Echo ngayon ay nagpe-prepare na rin para sa pagpasok sa unang laban ng serye na ito. AP Bren and Echo, dalawang world champions. And yung debut game ni Yawi, ano ang magiging solusyon? Alam mo, bago tayo nag-start ng laban na to, pinag-usapan natin na parang expect na natin yung game na parang same nung kanina na low ang turnaround ng kills. Yeah. So this is going to be an exciting one, probably a long one. Pero ang pinaka-importante dito is kung sino nga ba ang unang makakalamang in terms of the jungle. Abangan to eh, pero nakikita natin yung mga heroes talaga na usually na ginagamit dito ni Super Marco. Claude, Beatrix, and this carry. And may mga pokes na ginagawa. Alam mo sa match-up ng ganyan, medyo namang talaga ang isang Ixia eh, no? Pataas talaga yung poke ability niya. And at the same time, bumabalik lang kasi talaga yung buhay niya kapag kumokonekta yung passive or kapag nakaka 3 hits siya. So, right at this moment, ang job lang naman ni Super Marco with the Claude is tiis lang. Alam niya yung timers ng Claude. And kung titignan mo kayo mga heroes na meron siya, puro marksman that can stand alone. Yung hindi mo kailangan hindi mo kailangan tambayan rather, kailangan mo lang dalawan ng paunti-unti. Tsaka ang ganda rin kasi ng addition ng basic common emblem, no? Right after nung naging pagbabago, 'di ba? May hybrid regeneration na rin kasi sa HP tsaka sa mana. So hindi mo na kailangan masyadong intindihin. Hindi mo na kailangan mag-demon boots, 'di ba? Kasi may mana kagad eh. Pero delikado yata sa may bottom lane. Ito na yung sinasabi natin, guys. Since these are the teams na world champions, tingnan nyo naman, nagkakakitaan lang. Tapos sa tamang ambalang pagdating dun sa mga skills nila, pero magandang poke para sa side ng Echo. Kaya alis lang muna dito actually hindi alis si Ogwen. Magstay lang siya dahil mag-spawn na rin ang Turtle. Hi, hello lang yung ginagawa nila dito. Pero half-health kasi si Ogwen. So yun yung medyo isipin ng AP Bren rito. Sinusunog, dadamba dito, and penalty zone. Gagamitin na nga dito ang penalty zone. Nasama pa ng reward manipulation. Tapos si Carl TZ, merong heavy spin para kay Carl TZ. First blood para dito kay Sanji. At makadediretso pa nga ang Echo at buhay pa si Sanji, by the way. Gustong i-reset dito ni Ogwen yung Turtle, pero nandito rin naman si Yawi para kuhanin. Pero Carl TZ pa rin ang makakasecure. Tinitigan ni Yawi dun eh. And ang ganda ng nakakap. Kaya lang hindi na nakakap dun si Ogwen dahil nga dun sa immunity na meron siya with that, yung blessing na kanyang passive.
Pero magandang simula to para sa Echo. Tsaka insurance na rin yun para kay Carl na kahit pa wala nang retribution holder ang AP Bren, nandun pa din yung mga members. So may chance pa din na makuha ng mga members. So getting that Minoan Fury down, parang amplifies lang yung kakayahan nila na kunin yung first turtle. Retribution will be used at mapupunta nga sa AP Bren. Pero Grabe wait, naman, wala talagang magdadalawang isip na gumamit ng mga skills as Few takes down Carl TZ at mukhang si Yawi naman ang target nila. Nandito si Ogwen kasama ni Kyle TZ at mukhang habol na rin si Sanji pero hindi na yata habol as Few will get another kill. From downtown, pero River Manipulation na gamit ni Sanji rito ha. Grabe mainit yung mga teams natin. Sanji naman ngayon, idol ng mga kids. Dalawa ang kanyang mapapatay. Nakaka 3-0 na si Pew dito and kung ikaw ay isang Ay, pero- Novaria, gustong-gusto mo yung mga nangyayaring ganito. Di ba, nagamit na rin yung heavy spin, oh. it all happened because of pinersa nila yung Echo na kunin yung turtle. Gumastos kayo ng resources para dito. Inorasan nila yung Minoan's Fury ni Yawi nung nakita nilang okay, nandito pa rin, hawak pa din natin, take the kill. Wala pa tong resources para makatakas. Even the flicker has been burned. Kanina nung turtle take, alam ng AP Bren yun. Gwen knows it. Alam niya yung timers ng Minotaur. Ginagamit niya rin yun eh. Oo nga eh. Tsaka ang hirap din kasi pag meron kang Novaria, di naman. Kontrahan na talaga. Talang pa nga yung pwesto dito ni Yawi. Makakatakas ba? Inarangan pala pader! Oh. Pero paggamit ng Minoan's Fury, pero yun lang din naman ay para makatakas. Pero gaya na sinabi ni Joshi Cakes, kailangan lang at pinipilit ng AP Bren na gamitin yung mga resources. Masisili pa nga dito si Sanford. Laban sa apat, nandito na si Sanji sa mama ni Carl TZ. Meron penalty zone para sa kanila. Sino nga ba talaga makakakuha ng kill dito? Saktong-sakto Sanford doon low. sa may bandang dulo. Pero Carl TZ, may bawi lang din naman. Mamamatay din dito si Sanford. Ngayon, Flap TC wala siyang Piraga armor. Pwedeng i-burst. Nang kupunan ng Echo ito. Okay na nakasilip din. Retry ay available. At si Carl makakakuha noon. Grabe naman, diretso pa rin. With that heavy spin, dalawa pa nga ang tatamaan doon. Hindi pa tapos. Carl TZ gets another kill. We've talked about this kanina pa. Watch out for the post-Lord dances. Hindi pa nga to Lord, turtle pa lang. Alam ng Echo yung strength nila na hindi ngayon. Okay, kanina binigay natin lahat for the turtle, nawalan tayo right after that. So ngayon, tinipid nila pa unti-unti. Alam nila na kailangan pa nila yung mga ultimates na meron sila para makuha yung panalo doon. Yeah, and ang Echo ngayon masasabi natin na nasa magandang position sila even though nalamang in terms of gold ang AP Bren. Kasi yung mga ganyan 200, 100, hindi naman super nagmamatter yan eh. So long as hindi namamatay si Benny Cutie, so long as hindi namamatay itong si Super Marco, goods pa rin sa kanila. Pero ang magandang balita kasi dito, maaga makakapag-skill si Pew. And alam natin yung damage ng isang Nobare, yung mga Oo pokes na nga meron pala. siya. With 301, sitting in a 301 na KDA, i-expect na kagad natin yun eh. Tapos ang katapat pa niya doon sa may middle lane ay stationary din na hero. So parang sila magsasapulan. Oo. Ang nagkataon ng difference nga lang is the range. Ayan, nakita naman natin ang range na pwedeng ibigay ng isang Navarra. So medyo kalmado lang muna ulit. Yeah. Depende na kung makakakita tayo ng bigla ang flicker wild charge. Ayun, nagdo-double lane na dito si Super Marco eh. Sobrang confident na niya sa kanyang pag-ikot. At ngayon, speaking of pag-ikot, back sa Shield Unity, pagulong-gulong lang. Itong si Kyle TZ. Ogwen at Yawi, nagkukumustahan. Na-miss kasi ni Ogwen si Na-miss, Yawi. oo, na-miss lang. Na-miss Pre, niya eh. Pre, dati dito tayo nag-ano. Oo, tagal natin Oh, ito na yung sinasabi natin, flicker wild charge. Ogwen will set up a play. Kaya naman ngayon ang AP Bren pwede pang dumiretso pero disiplina pa rin ang kailang papairalin. Talagang clear lang na minion wave, double laning tapos diretso punta sa ibang lanes. Second death na ito ni Sanji. Kailangan na niya mag-ingat ngayon. And ang ganda ng mga flicker wild charge dito ni Ogwen. Alam mo yun, parang out of nowhere. Bigla na lang may tumatalon na bato. No? At babanggain ka bigla. Ngayon, Carl TZ, Sanford and Flap ay narito na rin. View to the rescue. Ang bilis ng pagpasok dito ng AP Bren. Ogwen ay nakasilip na rin. Ngayon, dadapa. Ang plano nila ay masagin yung Piraga. Mawala ng Piraga armor dito si Flap TC. Kaya naman ginamit na Boom! ang kanyang reward manipulation. Meron pa flicker para kay Sanford. Pero si Ogwen dito ay magkakaroon lang ng power of nature. Mapupunta naman ngayon Ay! kay Kyle TC yung pagong. Tapos si Ogwen magiging target dito na Echo. Killing spree na para kay Kyle TC. Sanford hinahabol si Kyle TC. Flap TC nandito na rin. Aray! Pero Echo tatlo ang players dito. Pero diretso pa rin. Meron pang heavy spin para dito kay Carl. It's gonna be a shutdown versus Few. Grabe yung skill management. Ladies and gentlemen, nakikita natin kung bakit world champions ang dalawang kupunan na ito. Flap TZ, penalty zone.
And 1v2 eh. Hindi 1v3, nakaabang pa dito si Yawi. Ginamit ang last insanity. Makakatakas nga ba? Ah! Flicker pa! Sakto, meron din Tori na makukuha dun sa baba. Wow, iba yung hero ngayon na gamit ni Yawi. Sabi nila, hindi imposible na maging explosive pag Minotaur. Stamp lang ang gagamitin ko plus flicker. Okay na. Boss, mukha din kasing Chu. Mukha rin eh. Pero Jumit Kundo flicker eh. Jumit Kundo. Gagawa din ng play. Ay, pero may play din or may bawi. Ito yung trades na sinasabi din sa mga ibang games ni Joshi Cakes. Meron namang trade ang AP Bren doon sa may taas. So, eto na naman, 700 gold lead. Pag mga ganito, pantay pa yan eh. Pantayan. Actually, mataas na nga yung kill score dito eh. 8 minutes, tapos 6-5 yung score. Di ba, Joshi? Parang you would see and you would know yung idea na itong dalawang to, naglalaban talaga sa top 1 and 2. Doon sa mga stats natin, sa mga leaderboards natin. Kasi when it comes to Turtles, that's 2-1, palitan lang din. Sa Lord, magkakatalo lahat-lahat. Yeah. Kasi magbabago na yung dulot, kumbaga, yung benepisyo mula doon sa objective na yon. Getting that Lord na 20 seconds bago mag-respawn, alam mo yung pwesto agad ni Yawi, Ganda. Free the Lord, andyan agad siya sa pixel bush na yan, maaari silang kumanish ng even few, and pag nakuha si few, ang laking kawalan for AP Bren. Nakaabang kagad siya. And hindi ako magtataka eh kung bakit world class talaga ang galawan ng AP Bren at Echo. No, nagkaroon na nga ng discussion na ito na ba yung Grand Finals preview. Di ba? Nung unang pagharap nila. At ang nagwagi doon ay ang Echo. Pero again, AP Bren, andun sila sa punto na kailangan nilang paduguin ang Echo. 2 sunod na talo para sa Echo at kailangan nilang humabol. Sumisigaw ang madla, sumisigaw ang mga fans. Yawi ina ba? Yawi ina ba? At ngayon, nandito na si Yawi. Na nagpapanggap ngayon na damo. Oo. Dahil nung nagsasalita kayong dalawa, nandun siya. Natapos si Burrito magsalita, nandun pa rin Nandun siya. pa rin. So ngayon, napaka-importante again ng positioning and patience. Kaya din natin reiterate, ganun din ang ginagawa ng AP Bren with Ogwen. So this is gonna be a long dance. Edge nga lang ngayon ng AP Bren is yung Grak na pwedeng pang-reset ng Lord. Yun nga eh. Tsaka ngayon si Yawi umalis na siya dun sa may damuhan. Papalit naman si Carl TC. Sabi niya, pre, ako naman duty dyan. Duty dun sa May damo eh. shifting pala, no? Hindi kasi naubos niya na yung damo doon, di ba baka siya? So lumipat siya sa kabila. Naubos na. Oo. Kumakain pala ng damo yung panda. Okay. So 23k yung buhay nung Lord. Super Marco ay nandito na rin. 5 members mula sa AP Bren. Habang babakap na, Benny Q, di masyadong malayo. Gusto niya talaga na hindi magpakita rito. Sakit na si Ramdam na natin si Super Marco. So ito, nagtitipid lang din ang ating mga players at mga teams para gumamit ng mga skills. Pero kita natin ngayon ang damage ni Super Marco. So BMI out para sa kanya. Kalahati na lang halos ang buhay ng Lord. Again, pwedeng ma-reset. Pwedeng ma-reset at nandito lang. Ayan na, na-reset. Ayan na. Siya mismo yung bumitaw. Well, maganda rin naman kasi talaga yung position ng Echo doon sa pagkakataon na yun. One mistake from AP Bren, pwede silang bigyan agad-agad. Kaya notice yung pwesto ni Few lagi. Yeah. Nandun lang siya sa mid lane. Kapag may darating na minion, sige, akin, nakiklear ko. Farm ko pa rin naman yan. And hindi siya lumalampas dyan sa ano na yan sa area na yan. Boss, mag-3 minuto na silang sumasayaw dito Oo nga eh. Isama niyo na yung kaninang nag-boost Ni-reset. check. Simula nung pumesto si Yawi. Kasi sabi naman talaga natin, for these teams, knowing na sila ay nasa top, ay talagang expected na high caliber of ML ang ating makikita. More on objectives. Dapat dito yung mga bush pagka may tao parang gumagalaw pag may yung nagtatago animation, eh. yung animation. Dapat special yung mapa nila eh. Yun nga eh. Tsaka makikita natin kung paano talaga mag-control ang AP Bren at Echo dito. Ngayon, hawak ng AP Bren. Pero alam nila kung kailan sila bibitaw doon sa Lord eh. And ngayon, aabot na sa pagiging luminous. Kumakati na yung ulo, pero na! Sa may middle lane, si Few ang kanilang target. Sakto sa kamay dito ni Yawi at sama mo pa si Owen yata ay makukuha pa nila. Habang si Kyle TZ, makukuha dito si Kyle TZ. Sakto, pwesto dito sa may bandang Lord. Habang si Sanford ay mag-clear muna ng minion wave sa may bottom lane. AP Bren ay hindi atras. Kyle TZ magpapagulong-gulong lang. At mukhang panibagong reset or panibagong sayaw na naman ang ating makikita. Yun nga. May kalmahan bang gagawin? Hindi, inahampas ba yung Lord? Hindi nila inahampas. Hinahayaan lang nila doon. Black TC, pasag yung Viraga armor Oh, sakto! Penalty zone, tapos merong wild charge, nagkapalitan lang ng mga set
ang ating mga teams dito. Pero mawawalan Benny! mga Benny Cutie ang kanilang target or Benny Cutie makakakuha ng kill habang Echo unti-unting iikot. Pero sabi ni Pew, buhay na ako. Pwede no. na naman magbigay na ng Uy, skill. si Pew! Pero Kyle TZ ang target. Benny Cutie with a kill. Super Marco gagamitin ang Blazing Duet. BMI out! At patay din sa kamay dito ni Carl TZ. 4 players down sa side ng AP Bren. Ladies and gentlemen, Echo Express activated! Oh my! Yung ginawa ni Benny, yung flicker niya kay Pew, Oo! parang alam, hindi siya natakot eh. Unti lang yung buhay niya, almost half health. Nung pinoke siya ni Pew, plinikeran niya, papasok, tapos pinatay niya. Grabe yung tapang dito. Hindi naman tatawagin bagyo yun. Alam mo naman pag bagyo, pasugod lang eh. Sugod lang ng sugod yan, Cart Easy. At ang buong kupunan ng Echo ngayon, lumulobo na ang kalamangan, 4.8k. Top lane ay mababasag din. May possibility na mabasag din yung bottom lane dahil Luminous Lord ito. Lahat ng makikita nito ay Bangga. susuruhin niya. Sanford, BMI out para kay Super Marco. Inhibitors na lang sa pangatlo ang natitira para sa AP Bren. Labanan na lang talaga to ng depensa. Magandang Astral Echo para malaman kung nasa mga players dito ng Echo. Basag ba? Hindi. Unti-unting madedepensahan at depensahan na nga ng AP Bren ang Lord doon sa may bottom lane. Pero masakit ang damage dito kay Yawi. Pero minion wave sa top lane and even middle lane ay nakaangat para sa side ng Echo. Grabe yung depensa dito ng AP Bren. Hindi pa rin sumusuko ang Hive. Pero dito sa mga items, ano na nga ba mga kapansin-pansin? Look at Benny Cutie's item. Lock item. Pero etong si Cloud, papunta naman na siya sa potential Wind of Nature. Maaari siyang sumabay doon sa likod habang nag-full barrage si Benny Cutie. But the thing is, hindi na tayo nakatingin sa execution eh. Sa position na rin. Aha. Di ba? Oo, yeah. Kasi hindi lang basta-basta nagbibitaw ng skill yung action ni Benny Cutie. Pumipwesto rin. So kung yung technical na thing na pwedeng puntahan ni Super Marco sa likod, ang aabutan niya doon hindi si Benny Cutie. Uy, Uy, teka lang. walang ibo si Flap ha? Parang iikutan yata ang mga lahating buhay ni Sanford. At tapos diretso naman, reward manipulation. Benny. Super Marco, halos wala na buhay doon! Sakto, makukuha niya si Yawi. Tapos naman, diretso full barrage para kay Benny Cutie. Bawian lang para sa mga gold laners for both AP Bren and Echo. Wow, Yawi ang mamamatay. Sa kabilang kubo na naman is si Flap. Ngayon, mahaba-haba pa naman ang oras para mabuhay yung next na Lord ng ating game. Pero hawak pa rin ng Echo ang kalamangan. 46k para sa buong kupunan ng mga Orcas. Pero grabe yung grabe yung pagsisikap ng AP Bren na humabol doon sa mga nagiging teamfight na sineset up dito ng Echo. Pero laging may bawi ang Echo eh. Parang yung expected nila na makikita sila ng Novaria ni Few. So okay lang, magpapakita natin talaga kami, haharap na kami. Hindi na kami magtatago pa. Oh, sakto, di ba? Lahat ng Astral Echo parang 4, 5. Wala pa kills eh, wala pa kills eh. Yung tinatamaan. So, probably for AP Bren dito, maganda yung ginagawa nila by the way. Kasi yung posisyon ni Ogwen, tsaka ni Super Marco. sa top. Si Pero may Sanford, mga biglaang palikong tricks. Ayan na makikita Aray ko natin sa CCTV. Uy, BMI. BMI out. So, ano nga ba ang nangyayari ngayon kay Sanford na dahil nag-aagawan lang din naman. May Teka. maririnig tayong conceal para tumakas. Meron Op. pang Astral Echo. So, ang dami nangyari, pero poke lang yun. Oo nga eh. Wala namatay doon. Joke lang yun eh. Wala pang ano eh. Hindi pa yun. Nasa ano pa tayo? Nasa climax na. Pero hindi pa yun talaga yung game ending. Ngayon, 33k yung buhay ng Lord. Lalapit na naman ang kupunan ng Echo rito. Pero ang ganda ng ginagawa ni Super Marco ha. Flow lang Nagpakita siya ng siya doon. flow sa itaas. Pero may idea ang Echo na kulang ang kupunan ng AP Bren. Pwede silang gumo dito dahil nagpakita na kasi Super Marco. Pero mukhang, tinan mo din yung ginagawa ni Makaangat Carl. yung minion. Hindi niya inaatake yung Lord. Di napas. Oh, pero wait, makikita magsakit ng Aray damage ko. dito ni Few kaya Saji right on spot. Kumakate. So ang ginagawa ngayon ng AP Bren is inaangat nila yung minion wave kaya unti-unti na nilang paliliitin din ang mapa ng Echo. Basag. So 22k ang buhay ngayon ng Lord at medyo aaray din doon sa damage ni Sanji, si Oakwen. Oo, ang titibay na itong mga TZ na to ah. May mga Carl flickers. TZ at si Kyle. Flap TZ lumalapit din. Nandun yung mga folks. Hahatakin. Yung Lord ay narito pa. Penalty zone. I-reset ba nila? Hindi. Super Marco ay nandun sa likod. Kinakapitan pa rin, wala talagang pipindot. Ginamit yung full barrage dito ni Benny Cutie. Pero Carl TZ makakakuha ng Lord. Diretso dito Blazing Duet para kay Super Marco. Pero mapapatay pa rin sa kamay dito ni Yawi. At diretso Ayun na. tatakbo ang mga Orca. Mawalan pa nga dito na immortality si Flap TZ. Ito si Ogwen.
masasama rin nila. Oh! 3-man na 4! Make it 4! Double kill para kay Benny Cutie. Lord ay hawak nila. Si Kyle ay kakapit, humahabol, pero si Carl TZ makikita siya, makikipagtitigan. Sino ba pinakamatibay na TC sa atin, men? Ando na yung mga TV parties at matagal-tagal pa yung death timer. At wala nang agdedepensa para sa AP Bren dahil Echo ang magwawagi sa Game 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a game number 1! Well, hindi tayo nagkamali sa in-expect natin na this would be somewhat slower than expected. Pero hindi rin tayo tumama na mabagal. May times na bumilis din eh. Grabe si Yawi Parang ano siya, dito. parang kung sa isang horror game, Ah. di ba pag malapit yung multo, lumalakas yung heartbeat. Parang ganon yung naging storya nung game natin kasi pabugso-bugso lang din. And yung pinaka-storya nun is, aware kasi sila kung ano yung delikadong area. Yeah. Alam din nila kung, sige, go na natin to, di ba? After teamfight, biglang, after objective, biglang teamfight, tapos after nun, parang wala nangyari. Oh, tsaka yung positioning din ni Benny Cutie. Gusto kong tutukan yung position dito. Sobra. Kung mapapansin mo, lagi siyang nandun sa malalayong lugar na hindi talaga siya maaabot, no? But of course, catch MPLI on November 15 to 19 to witness the top 4 MPL PH teams compete in the only tournament in which a PH team has yet to dominate. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Pero di ba merong parang sabi nila, sige, sa iba na yung MPLI. Oo. Kasi pagdating sa M-Series, Oo nga, no? parang M2, Bren. M3, Blacklist. M4, Echo. M5, Pilipinas. basta PH. Basta PH. Yun na din yun eh. Wala nang ano dun kahit sino, basta Pinas. Oo, kahit sino na. Actually, sa nangyayari ngayon, kahit nasa week 6 na tayo, hindi pa rin natin alam eh kung sino ba yung mga potential na pwedeng pumasok doon. Pero syempre, ano nga ba ang mga naganap sa laban na iyon? I-breakdown sa atin yan ang ating analyst na si Joshi Games. Parang music lang na mapapabreak it down, yo. Para dito sa post-game analysis ng game number 1 between AP Bren at ng Echo, kung saan nakita natin kung paano nagkakapareho yung dalawang upunan. Nabanggit natin kanina way back, nung bago pa lang magsimula yung laban, naglalaban tong dalawang upunan na to on the top 2 spots on a lot of leaderboards when it comes to the statistics. But Sanford, with the Teresla, being the MVP of the game, yung mga huli, yung mga setup niya. And naging worry namin kanina ng mga casters yung timing na baka after ng penalty zone, nandyan yung heavy spin ng isang Akai, mabaliwala yung setup at magulo yung nagawa ni Sanford. Pero hindi yun yung naging case eh. Laging nakokontrol ng Echo yung mga timings na ganoon. And not just that, putting Yawi in, the Minoman's Fury into the equation, amplifies pa yung kakayahan nila na wag nang makagalaw yung side ng AP Bren. We mentioned this early game, na hawak ng AP Bren yung kalamangan. In fact, nakakuha pa nga ng early 3-0 itong si Q. Early items on his arsenal, early clock of destiny yan para sa kanya. But then again, yung ginawa ng Echo na pag-control dun sa mga objectives. Kung pwepersahin nyo kami na maglaro ng objectives, sige, i-adjust lang namin ng saglit. Pero ito namang si Ogwen, kanyang, gamit ang kanyang Grok, nakita rin natin yung targeting niya is on point. But then, kaso nga lang, pag tinignan natin yung bigger picture, hindi niya mahuli yung mga dapat panghulihin, which is itong si Benny Cutie with the Iksha kasi madalas ay malayo. At kung malapit naman, alam niyang kaya na niyang pumalag at pumipiliker in pa nga at times. Yes, nandyan si Carl TZ, nandyan yung mga crowd control mula sa Echo, but RSG, hindi naman sila nag-fall behind ng sobra. Imagine, 12 minutes into the game at a 700 gold lead lang for Echo. Parang considered, pantay lang. Rendered useless yung lead na yon dahil on one takedown, on one clash, maaaring bumaliktad at maaaring lumobo. And that's what happened for Echo. For yung 700 gold lead nila, after 2 minutes, just ballooned up to 5K. Ballooned up doon sa point na hindi na kaya ng AP Bren sumabay doon sa ginagawa nila. A lot of times we saw Sanji na maglatag ng kanyang
real-world manipulation plus yung combo pa ng full barrage. So, ang hirap na nga makatakas doon sa loob ng real-world manipulation, ang hirap pa na mabuhay doon sa loob ng full barrage. At yun yung pinangahawakan ng Echo all throughout. Kasi yung layer ng crowd control plus yung layer ng damage, which we saw a lot of times just like this. Real-world manipulation plus the penalty zone. Ito yung sinasabi natin way back pa lang na after the objective takedowns, may tendency yung dalawang kupunan na mag-extend pa ng teamfight kasi they know what they are capable of. And kung titignan din naman natin yung stats, yung kill map ni Sanford, rather, ito yung masasabi natin Terizla na never mong nakitang nag-lane. Ba? After clearing the wave ng sobrang bilis, sasama na agad siya sa teamfight kasi alam niya yung kakayahan na kaya niya. Alam niya yung dapat naggalaw na trabaho niya. Hindi si Yawi yung pinaka magsa-start eh. Hindi siya yung laging dapat mag-start. Kasi once na ma-burn na yung Minowan's Fury ni Yawi, sino ba yung malityang setup? That would be Sanford. And yun yung time kung kailan ibabagsak ng Echo, yung RWM, even yung full barrage. Ito ni Iksha. And kung titignan mo yung emblems na meron sila, sobrang parang hindi na ito yung nakasanayan natin na puro quantum charge lang. 'Di ba? Sobrang specific. Looking at Sanford with the Brave Smite, gusto niya na pumalag doon sa X-Borg. Alam niya na mahirap katapat ang X-Borg when it comes to the laning phase. So that's why, kumuha siya ng Brave Smite para mas ma-amplify yung kanyang spell bomb. Kada skill niya, bumalik yung kanyang buhay na tinatanggal pa unti-unti ni Flap-TZ. But in return, Flap-TZ with an impure rage, hindi naman siya yung nag-heal ng mabilis. Ang gusto niya dito yung adaptive damage. But because of the skills or the emblems and the items na meron ng Echo, parang rendered useless na din. Yung ginagawa ni Flap-TZ na pagpupoke, even na naka-Ice Queen 1 pa nga sa dito just to slow down the members of Echo, may Sanji kami. May real-world manipulation kami na matagal na nating hindi nakita na kung ikaw ay haharap para slow lang kami, ipapunish ka namin at papasok ka doon sa mundo ng laro ng Echo. Right now, as we can see, comparatively on the stats, pantayan, hero damage at around 9k differential. Pero kung titignan mo yung Monster Gold Stolen, lamang pa nga yung AP Bren sa pagkakataon na yun. It is because of the nature ng isang Baksha. Sobrang bilis mag-jungle, pabato-bato lang ng Planggana, and yung rotate niya as well, hindi sa sarili niyang mapa, hindi sa sarili niyang jungle, papunta sa jungle mismo ni Carl-TZ. That's good for AP Bren. Kaso nga lang, they fell short doon sa macro scale of things kung saan nakita natin yung AP Bren na pumalag naman, but then it's Echo pa din na nanalo doon sa game na yan.